Sa wakas at dumating na ang Honda Giorno Plus dito sa Pilipinas. Ang daming riders ang naghintay na mailabas ito dahil sa ito lang naman ay 4 valves na at its displacement na 125cc. Classic and vintage look ito with modern specs and features which is swak na swak talaga sa panlasa ng masa. Huwag na nating patagalin pa at i-review na natin itong Honda Giorno Plus 125cc. Ang i-review natin na variant ngayon ay itong kanilang Virgin Beige kasi ito pa lang ang available sa kasa. Simulan na natin sa headlight at front face cover nito na may chrome accent with matte silver sa gitna with Honda emblem. Napakagandang quality ng material ang ginamit nila dito at mukha talagang premium at matibay. Nagustuhan ko ito kasi simple lang talaga siya pero luxurious siyang tingnan. Bumagay pa yung side mirror nito na body color na rin niya. Ang handle brakes nito ay kulay brown na kasing skin tone ng upuan nito. Tubeless na rin yung front and rear tires nito na may parehong sukat na 100/90 with 12 inches wide. Ang front tires naman nito ay naka-disc brake na while yung rear tire nito ay drum brake. Meron na rin itong combi brake system na pag piniga mo yung kaliwa, merong kaunting kanan na sasama. May bulsa rin ito na pwede nating lagyan ng cellphone at pwede din tayong mag-charge dito. Straightforward lang din yung mga buttons dito na may high beam, low beam, horn at signal light switches. Fully digital na rin yung meter panel nito. Bihira ka lang makakita ng 125cc na may idling stop at keyless system which separates him from other brands on its category. May carabiner hook ka na rin magagamit pang sampay ng mga pinamili mo. Plus point din sa akin to kasi pwede mo siyang itago pag di mo ginagamit. Pagdating sa seat storage, ito yung pinakapanalo. Ang seat storage lang naman ay tumataginting na 30 liters na pwedeng magkasya yung dalawang half face na helmet o isang helmet naman pag full face. Sa upuan naman ito ay may brown round seat cover at sturdy grab bar. Sayang nga lang at hindi pa to top box ready but alam natin na gagawan din naman to ng paraan ng mga Pinoy na makabili tayo ng mga aftermarket na swak dito sa Honda Giorno. LED na rin yung headlight at taillight nito habang yung signal lights naman ay naka-bulb type pa rin. Pag-usapan naman natin yung engine nito which has 4-stroke, 4 valves, 125cc displacement, single overhead camshaft. Bore and stroke naman dito is 53.5 by 55.5 mm. May compression ratio naman ito na 11.5 by 1. Kaya naman itong mag-produce ng maximum power na 8.49 kilowatts at 8,750 RPM. May maximum torque of 11.6 Nm at 5,250 RPM. Meron din itong engine oil capacity na 0.9 liters. Yung fuel consumption naman ito ay tumataginting na 47.0 km per liter. Yung front suspension naman ito ay telescopic while yung rear suspension is monoshock. Simple lang din yung muffler at heat guard nito. Agaw pansin din tong kanyang pillion ride step na napakalapad pag binuksan mo at kung ibabalik mo naman ay nakatago siya, parang safety feature na rin to para maiwasan nating magasgasan yung ating mga paa. Ang Honda Giorno Plus ay may bigat na 116 kg, parang adventure bike naman yung ground clearance nito na may sukat na 155 mm. Overall dimensions ay meron itong 1,902 by 681 by 1,144 mm when it comes to its length, width, and height. May wheelbase naman itong 1,312 mm. Napaka-spacious ng motor na to at upright seating position. Medyo may kataasan naman yung seat height nito na sumusukat sa 780 mm. Pero kaya pa rin naman itong i-drive ng mga 5-footers. Yung tangke naman nito ay nakalagay na sa may unahan na may fuel capacity of 5.4 liter na sumasabay na talaga sa mga 155cc. Ang ganda nito kasi matagal ka pa talagang magpapagas dahil sa tank capacity nito. Fuel injected na rin ito at idagdag mo pa yung ISS or Ideal Stop System na malaking tulong talaga sa gas consumption nito. Liquid cooled na rin ito kaya hindi ka talaga mangangamba sa mga long rides. Para sa akin, ang daming selling point ng motor na to at siguradong marami talagang bibili nito ng mga bagong riders. Ito ang mga nagustuhan ko sa features nito. Ang idling stop system, liquid cooled,
tank capacity, storage capacity at itong keyless system ng motor na to. Alamin naman natin yung mga color variation ng Honda Giorno Plus. Meron silang matte gunpowder black metallic. Ito naman ay Jubilee white. Meron din silang piquant orange. At lastly, yung nire-review natin na virgin beige. Bago tayo magpa-price reveal, sa tingin nyo, worth it kaya pag bumili ka nito? With all its feature and upgrade as a vintage classic motorcycle, mas maganda pa ba ito compared sa competitor nito? Ano ba sa tingin nyo yung pros and cons nitong motorsiklong ito? You can comment down below sa mga opinion nyo po. Kung nagustuhan nyo tong video ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para mag-grow yung channel natin at magkaroon din tayo ng community dito. Paalala lang na sa pagpili ng motor, dapat nyong isaalang-alang yung mga need nyo sa isang motor, mapa-feature man yan o comfort. At dapat ding mag-budget na hindi masasagasaan yung mga responsibilidad natin sa pamilya natin. Masasaludo pa ako sa taong may di kamahalang motor basta't responsable at kontento kung anong meron siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng mangarap ng magandang motor. Malay mo at ibibigay sa iyo ng Diyos yung gusto mo sa tamang panahon. Tara at mag-price reveal na tayo nitong Honda Giorno Plus 125cc. At ang presyo nito sa market ay 106,400 pesos yung SRP. Ang down payment naman ay 5,000 pesos. So depende pa rin yan sa shop or kasa na pupuntahan mo. Yung presyo na to ay presyo dito sa Cebu. Ano sa tingin nyo yung susunod na motor na i-review natin? Balita ko ay nasa Pilipinas na daw yung Techmax NMAX 2025. Sana mahagilap natin yon dito sa kasa sa Cebu. At dito na magtatapos yung review natin sa Honda Giorno Plus 125cc. This is Hermel Ocarol. Always remember that you are the head and not the tail. And everywhere you go, be a channel of blessing, not a burden. I hope you have a good life ahead. God bless and ride safe.